Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat, sa mga bagong subscribers ng ating YouTube channel na ito. May counterpart din po itong Facebook page natin, pareho po ang pangalan, Veritas. Bakit po tayo nagkaroon ng ganitong separate o hiwalay na social media platforms? Marami tayong social media platforms, pero anong pagkakaiba nito? Dito po, um, nagdi-discuss lang ako ng isang topic na pinili kong tingin ko magandang madiscuss ko. Dito, pinapaliwanag ko ng malaliman ang mga issue, kaganapan sa ating bayan para malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan. Dahil naniniwala tayo ang katotohanan, ang veritas, ang magpapalaya sa ating bayan. At ngayon ang topic ko, maghanda tayong palibutan ng Senado. Aha. Ah, Kailangan nating maging mapagmatsyag ngayon sa mga kaganapan sa Senado. Parang ang Senado ngayon ay under siege. Under siege. Ang liderato ng Senado sa ilalim ni Senate President Tito Soto at ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Gayon din ang Assistant Deputy Majority Leader si Senadora Risa Hontiveros. Lahat sila ngayon under siege, inaatake. Parang koordinado itong attacks laban sa kanila. Kay Tito Soto, kay Ping Lacson, nung isang araw si Ping Lacson pinagtutulong-tulungan. Ngayon namang araw si Senadora Risa Hontiveros, tungkol sa issue di umano ng insertions kahit fake news naman. Talagang ito, hindi ito hiwa-hiwalay na gawa. Ito'y koordinado. At ito'y bahagi ng isa pang mas malaking plano. At ang tingin natin dito, ang plano dito, palitan ang liderato ng Senado. Itong kasalukuyang minorya, itong 9 na senador, talagang hindi tumitigil, lalo na ngayon kasi, ang investigasyon kasi ngayon ng Senado, hindi na lang si Joel Villanueva, tapos si Jingo Estrada. Nung mag-testify sa Senado, si dating DPWH Yusek Roberto Bernardo nabanggit si Chis Escudero. So hindi na lamang ang issue kay Chis Escudero insertions, hindi na lang ang issue kay Chis Escudero yung campaign contributions, hindi lang. Ito ring sa mga flood control projects lalo sa Bulacan. Nai-involve din itong si Chis Escudero. Ayon dito kay dating DPWH Yusek Bernardo. At hindi diyan nagtatapos. Ayon kay Senate President Pro Tempore at Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson, marami pang lilitaw sa susunod na mga araw ng mga kapwa niya senador. Sa katunayan, yung 100 billion pesos kamong insertions, di umanong insertions noong 2025, halos lahat ng senador ay may insertions, maliban na lang kay Senadora Risa at kay Coco Pimentel. So dahil lalawak na ang investigasyon, natatakot na ngayon, nababahala na itong ibang mga senador. Alam nila na posibleng sila na ang susunod na tamaan nito. Kaya nag-iisip na sila ngayon na magdepensa ng mga sarili nila. Gusto nilang palitan na ang liderato ng Senado. Ganun sila kagarapal. Dahil gusto nilang pagpan ang kanilang mga katiwaliang ginawa, gusto nila palitan ang liderato ng Senado. Para ang pumalit na leader ng Senado, ang nakikita nila ay si Alan Peter Cayetano, na sinusuka na ng sambayan ng Pilipino dahil sa kanyang pagiging oportunista at sa kanyang mga katiwalian din. Ay siyang gagawin nilang Senate President para lang maprotektahan ang kanilang mga sarili, para hindi sila masaklaw ng mga investigasyon. Sobra ng mga kabunyog, mga kababayan. Hindi man tayo kumbinsido, hindi naman tayo sumuporta kay Tito Soto noon at kay Ping Lacson noon. May mga pagkakataon din na napuprostrate tayo kay Ping Lacson, lalo na nung bumoto ito doon sa house arrest ni Duterte. Pero sa pagkakataong ito, kailangan ang suporta nila Tito Soto at Ping Lacson, kasama nila Senadora Risa Hontiveros, na mga namumuna ngayon sa liderato ng Senado, para hindi sila mapalitan.
Dahil sila yung mga liderato ng Senado na kahit papano nagsusulong na kahit kasamahan na nila sa Senado ay wala dapat sasantuhin o pipiliin, kundi dapat managot ang lahat ng managot, kahit kasamahan pa nila sa Senado. Ito yung hindi matanggap ng mga kasamahan nila. Ito yung hindi matanggap nila Amy Marcos, nila Marcoleta, ito ang hindi matanggap nila JB Ejercito. Kaya nakakalungkot na si JB Ejercito hayagan ng naghayag. Nagsabi na nag-iisip sana sila na 5 senador na umalis na sa mayorya dahil tingin nila mali ang ginagawa ng liderato ng Senado. Parang sinusunog daw ang sariling bahay. Dahil lang iniimbestigahan ng Senado yung mga kasamahan nilang senador na dapat lang naman. Pero hindi. Talagang gusto nilang salagan ang kanilang mga sarili. Ayaw nilang mapanagot. Silang mga senador na may mga pananagutan, ayaw nilang mapanagot. Ayaw nilang isulong ang investigasyon. At pipilitin nilang magpalit ng liderato ng Senado. Kung magkatotoo ito, sabi sa mga balibalita, October 6 mapapalitan ang liderato ng Senado. Ito ay pag nagtagumpay itong minorya, itong siyam, madagdagan ng babaliktad galing sa mayorya. Para mapigil ito, medyo nagbigay ng konsesyon ang kampo nila Tito Soto at Ping Lacson, pansamantala mo nang itinigil ang mga investigasyon. Pero hindi dapat ganito. Hindi dapat matigil ang mga investigasyon na yan. Pareho rin na hindi rin dapat mapalitan ang liderato ng Senado. Kaya dapat ang mamamayan, kung dati ay nagrarally doon sa harap ng Senado, nung panahon ng impeachment ni Sara, dapat ngayon din maghandang palibutan ang Senado. Ipakita uli ang pwersa ng mamamayan para ipakita na hindi payag ang mamamayan na mapalitan ang liderato ng Senado para mapigilan ang investigasyon sa mga senador na dapat mapanagot. Dapat magpatuloy ang investigasyon. Dapat managot ang lahat ng dapat managot. At yung ginagawa ng kasalukuyang liderato ng Senado ay tama na wala dapat sasantuhin o pipiliin. Ngayon kung ipipilit ng mga senador na itong minorya, may babaliktad na mga mayorya, para protektahan ang mga sarili nila, sobrang kagarapalan na yan. Hindi dapat payagan yan ng mamamayan. Kaya dapat maghandang pumilos sila ang mamamayan, pumunta uli ng Senado, maghandang palibutan ang Senado kung kinakailangan. Dati nang ginawa yan, nung panahong nagdidebate ang Senado tungkol sa impeachment ni Sara. Sa pagkakataong ito, dapat uling bumalik ang mamamayan sa Senado. Dapat suportahan ang ginagawa ng liderato ng Senado na iniimbestigahan ang lahat, kahit kasamahan nilang mga senador. Sino man, ilan mang senador ang mahagip ng investigasyon na yan. Dapat magpatuloy yan. At hindi dapat magtagumpay itong pagtatangka ng mga minorya at ilang babaliktad di umanong mayorya para ang mailuklok ay bagong liderato ng Senado na sinusuka ng mamamayan na pipigil, hahadlang sa investigasyon ng Senado sa mga katiwaliang posible nilang kinakasangkutan. Yan mga kabunyog ang dapat na gawin ng taong bayan. Maghandang kumilos, maghandang palibutan ang Senado kung kinakailangan. Dapat magpatuloy ang mga investigasyon sa mga katiwalian, mga anomalya. Hindi dapat makaligtas ang mga taong mga dapat managot. Dapat hindi mapalitan ang liderato ng Senado. Hindi dapat nakapwesto bilang bagong liderato ng Senado ang mga senador na pipigil ng pagpapanagot sa mga senador na sangkot sa mga anomalya. Dapat magpatuloy ang investigasyon at magpanagot sino man ang nasasangkot. Yan mga kabunyog, ang ating Veritas. Ito po si Attorney Enzo Recto. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.